The Self-Made Billionaire Revenge Plan, Part 29. Nakatalikod ng babae na tila nakatuon ng pansin sa malaking painting na nakasabit sa maluwang na dingding. She was wearing a red dress above the knee, with slit sa bahaging hita nito. Tinernohan iyon ng pulang sapatos na 3 pulgada ang taas, nilalong nagpatingkad sa kataasan ng babae. Makinis ang maputi nitong balat. Sa hula niya ay mukhang modelo ang panauhin niya sa tindig pa lang nito. Marahil ay may lahi itong Kano. Marahil ay naulanagan nito ang presensya niya kaya humarap ito sa kanya. She held her breath when the woman took off her shades, pagkatapos ay tipid na ngumiti sa kanya na tila napipilitan lang. In the corner of her mind, she thought that she saw her before, pero hindi niya maalala. Sopistikada at maganda ang babae. Bumagay ang pulang lipstick nito na matte na pinahid nito sa mga labi. Nakakasiguro siyang walang sino mang lalaking hindi mahuhumaling dito. Gusto mo ba ng maiinom? Nakaramdam siya ng hesitant na baka hindi marunong magsalita ng Tagalog ang panauhin. Can I offer you something? And the drinks. She repeated herself. Don't bother. Sagot nito na pinaglandasan siya ng tingin mula ulo hanggang paa na tila pinag-aaralan nito ang kabuuan niya. Naasiwa si Reyna sa mga klase ng titig nito sa kanya. Ngayon lamang niya nakita at nakilala ang babaeng ito, pero nababanaag niya ang puot sa mga mata ng babae habang sinusuwid siya nito ng tingin. I'm Trisha Fernandez. Pagpapakilala nito pero hindi nag-abalang ilahad ng kamay. Bagkus nagsimula itong hiihakbang ang mga paa. Nice to meet you, Trisha. I'm Reyna. Where's my fiancé? Putol nito sa sasabihin niya, halatang hindi interesado sa kanya. Pardon? She asked. Gusto niyang makasigurong tama ang narinig niya at gusto niyang malaman kung sinong tinutukoy nitong fiancé. Bigla ang pananalasa ng kaba sa dibdib ni Reyna. Her mind was telling her that Trisha was looking for Froilan, but the other part of her denied it. Froilan is spending lots of his time on this farm, though I know we won't stay here once we get married. Pakiramdam ni Reyna ay may matulis na bagay ang tumarak sa dibdib niya nang tinurang iyon ng babae. It was confirmed that this woman named Trisha is Froilan's fiancé. Ito rin ba ang kausap nito noong gabing narinig niya na may kausap sa telepono si Froilan bago ito magtungo ng Amerika at ikakasal na ang mga ito? Oh God, kakasal na si Froilan sa babaeng kaharap niya pero sumisiping pa rin siya sa kanya. Hindi na rin na gustong isipin na niloloko siya ni Froilan, na pinaglalaroan nito ang damdamin niya. Hindi rin na rin na gustong isipin na magagawa ni Froilan lokohin ang magandang babaeng kausap niya. Mas lalong hindi niya gustong isipin na baka parte ng paghihiganti nito ang pag-ibigin siya. Nais niya mag-init ang sulok ng kanyang mga mata, pero kinukurap-kurap niya iyon. Hindi na rin nagugustuhin na magpakita ng luha sa harap ng babaeng ito. Magmumukha lamang siyang katawa-tawa at kahabag-habag sa paningin nito. He is already planning to sell the whole farm in a good bid, including this house before we go back in state and start our own family. Dagdag pa ng babae na sinuyod ng tingin ang buong living area. This house, it's huge, yet too old, and must need a good renovation. But never mind, the next owner may do well. Ano? Ibebenta ni Froilan ang buong asyenda at ang mansyon? Paano hindi man lang niyo nabanggit sa kanya? Paano ang mga manggagawa ng asyenda? Ang mga kasambahay sa mansyon? Bakit hindi man lang nasabi iyon ni Froilan sa kanya? Gusto na rin nang maghimagsik at magalit sa lalaki pero ano nga bang karapatan ng damdaming iyon? Wala siyang karapatang questionin ang desisyon ni Froilan dahil ito ang may bagong ari at magagawa nito ang anumang naisin nito. At kung tutuusin ay nakikita lamang siya sa mansyon. Wala siyang katiting na karapatan sa lahat ng mga dati niyang mga ari-arian.
pakiramdam ni Reyna ay naninikip ang dibdib niya sa labis na sama ng loob. Nananakit ang mga lalamunan niya sa pagpipigil na huwag maiyak sa harapan ni Trisha. So stupid of her to think na kinalimutan na ni Froilan ang paghihiganti nito sa papa niya dahil baka may pagtingin rin ito sa kanya. Oh, how insane of her. At tama naman si Trisha. Bagamat malaki ang mansyon ay may kalumaan na rin. At maraming mga bahagi ang kailangan ayusin. She was impressed that woman noticed those lame parts of the mansion. At baka marahil ay nabanggit iyon ni Froilan sa babae. Hindi nakakapagtaka dahil ikakasal na ang mga ito. Would you show me my room? I'd like to rest while waiting for Froilan. Sabi nito sa naiinip na tono na pumukaw sa pag-iisip niya. Noon pa lamang niya napansin ang maliit na maleta sa dulo ng mahabang sofa. You may use one of our guest room upstairs. Let me talk to one of our household. Let me talk to one of our household members to prepare it for you. Why? Aren't you one of the maids here? She said looking down at her. Akmang sasagot siya rito pero nakulong sa lalamunan niya ang nais niyang sabihin nang mula sa malaking bukana ng mansyon ay pumasok buhat doon ang lalaking king sadya ng panauhin. Froilan, darling, I've missed you. Malalaking hakbang ang sinalubong ni Trisha ang lalaki. Hinalikan nito sa mga labi si Froilan at kitang-kita niya iyon. Maging ang pagkagulat sa mga mata ni Froilan ay hindi nakaligtas sa kanya. Marahil ay hindi nito inaasahan ang pagdating ng fiancé. Hinawakan ni Froilan na magkabilang balikat ng babae. Ang mga matay nakatingin sa direksyon niya. Pero kaagad niyang iniwas ang paningin. What are you doing here, Trisha? Kung pagtutuunan niya ng pansin ang klase ng pagtitig ni Froilan ay tila iyon humihingi ng pangunawa. Pero baka nagkakamali na naman siya. Tita Melissa didn't inform you yet. Umikat ang mga mata nito. Oh my God. Inform you what? Tumaas ang boses ni Froilan. Akmang lalapit ito sa kanya pero pinigilan ito ni Trisha. Aayusin ko lang ang silid ng bisita mo. Sabi ni Reyna, mabilis na tumalikod sa mga ito. Reyna, you don't have... Let her, darling. That's her job. Narinig pa niyang wika ng babae. Binilisan niya ang pag-akyat sa hagdan upang hindi na marinig ang pag-uusap ng dalawa. Nanginginig ang kamay na kumuha siya ng bagong kumot, punda at iba pa para ayusin ang silid na tutuluyan ang bisita ni Froilan. Ang babaeng nakatakda nitong pakasalan. Sa pagkakataong iyon, hindi niya napigilan ang pag-alpas ng mga luha sa sulok ng kanyang mga mata na kanina pa niyang pinipigilan huwag bumagsak. Pagkatapos niyang maayos ang silid na tuluyan ni Trisha, ay sinabi niya kay Ruby na maaari nang gamitin ng bisita ang silid. Naghabilin din siya rito na huwag siyang hintayin sa hapuna dahil gusto niyang magpahinga ng maaga. She locked her door upang walang sino man ang makapasok sa silid niya. Alam niyang may spare key si Froilan. Kaya kahit hirap na hirap siyang itulak ang maliit na side table sa tabi ng kama, isinikap niya iyon itulak sa may pinto. In that case, ay hindi makapasok ang binata. Kahit duda siyang papasok ito sa silid niya dahil narito sa mansyon sa Trisha. Dumapa siya sa kama pagkatapos ay doon nag-iiyak. Gusto na rin na ilabas lahat ng sama ng loob niya. Ang galit niya at ang selos na kumakain sa dibdib niya. Kung totoo man ang sinasabi ni Trisha ay wala na siyang puwang para manatili sa mansyon. The both of them will go back to state once they sold the entire hacienda and this mansion. Matagal na niyang tinanggap sa sarili na hindi na niya hawak ang pamamalakad sa dati nilang mga ari-arian. Na hindi na ito muling mapapasa kanya at hindi rin niya iyon hinahangad pa. Subalit ang kinakasama ng loob niya ay ang hindi pagtatapat ni Froilan sa kanya. Ang lalaki rin ang dahilan kung bakit hindi pa siya umaalis ng mansyon. Sa pakaisipin baka may damdamin din ito sa kanya. Ngunit nabulag yata siya ng pag-ibig niya rito. Buhat doon ay natahimik na napahagulhol sa Rina.
Hindi niya gustong may makarinig sa kanya mula sa labas ng silid. Marahil dulot ng pagod sa sobrang pag-iiyak ay nakatulog siya. Naalimpungatan lamang siya nung makarinig ng pagkaluskos. May tao sa labas ng silid niya. Marahil nang masiguradong nakalock ng pinto ay tumigil ito sa pagpupumilit. Sinipat niya ang orasan. Mag-aalas 10 na ng gabi. 5 oras din siyang nakatulog. At kahit nakakaramdam na siya ng pagkagutom ay hindi niya gustong lumabas ng silid. Nahirapan siyang bumalik sa pagtulog kaya inabot niya ang telepono to check if she has message from Ella. Napasinghap siya nang makitang 50 missed calls ang natanggap niya mula sa numero ni Froilan. May mga message din ito na hindi niya sana gustong basahin pero nauna na magdikta ang kuryosidad niya. How dare him to ask if she was alright? Of course, she wasn't okay. Hindi siya magiging okay. At sino naman ang magiging okay kung mababatid na ikakasal sa ibang babae ang lalaking minamahal? Napahikbi na naman siya. The only thing she hated about herself was she has these shallow tears. Kahit ayaw na niyang umiyak ay kusang pumapatak ang mga luha mula sa mga mata. Pinahid na rin na ang mga luha sa pisngi at pinatigas ang muka. Paniguradong mamamaga ang mukha niya kung hindi siya titigil sa pag-iyak. At nakakasigurado siyang uulanin siya ng kwestiyon ng Yaya Dolores niya at ni Ruby. Gusto niyang tawagan si Ella upang maging makausap, pero nagdadalawang isip din ng huli. Baka tulog na ito at ayaw niya makistorbo ng ibang tao para lang may mapagsabihin siya ng sama ng loob niya. Naisip niya si Nathan. Pero baka sumugod ito sa mansyon at mag-away ang dalawang lalaki. Hindi niya gustong mangyari iyon. At ang magagawa lamang niya ay ang kimkiming ang sama ng loob niya. Marahil ay mag-uumaga na nang makatulog siya. Sinadya na rin ang lumabas ng tanghali para walang makapansin sa kanya. Malamang ay nakaalis na sa Froilan dahil ngayon ang araw ng pagtatabas ng mga tubo na iaangkat sa Manila. Pero ang hindi niya inaasahan ay ang makasabay sa paglabas si Trisha. Bagong ligo rin ito. Nakasuot lamang ng maiksing short na pinarisan ng hanging long sleeve na kulay dilaw. Pero bumagay naman dito ang suot nito. Pero kung malakas ang ihip ng hangin ay makikita ang hinaharap nito. Katulad niya ay nakatingin din ito sa kasuotan niya. She was wearing a red and black checkered top that she rolled up till her elbow. And a pair of black denim jeans and boots. A country cowgirl outfit to be exact. Komportable siya sa ganoong ayos sa tuwing mangangabayo o di kaya ay maglilibot sa buong asyenda. Subalit ang higit na nakakuha ng atensyon niya ay ang silid ng pinanggaling ni Trisha. Hindi iyon ang silid na hinanda niya para rito. Galing ito sa silid ni Froilan. Kung ganon magkasama sa iisang silid ang dalawa, sa iisang kama na tulog ang dalawa, only God knows kung anong ginagawa ng mga ito. The pain sliced through her chest 3 times. Ano nga bang inaasahan niya? Natural matutulog sa iisang kama ang dalawa dahil malapit na itong ikasal. Hindi ba't normal na iyon sa dalawang magkasintahan? Katulad niya, hindi rin niya alam kung anong klaseng relasyon ang meron sila ni Froilan, and yet, she slept with him many times. That bastard. Mahigpit ni Ray nang nayukom ang mga kamao. Sa Trisha ay tumaas ang sulok ng mga labi. Oh, you don't expect us to sleep in different rooms, do you? Ngumiti ito nung makahulugan saka lumapit sa kanya. I had the best ride last night. Bulong nito saka matamis na ngumiti. Of course, after all, you two are getting married. Sagot ni Rina upang itago ang sakit na tila yata't namadyak sa dibdib niya. Yes, we are, and that will be as soon as possible. That's good. I wish you all the best. Wika ni Rinang pinagpapasalamat niya at lumabas pa iyon sa bibig niya. Akmang lalampasan niya ito nang biglang hawakan ng babae ang braso niya. Let me tell you frankly, I don't want anyone sees my fiancé.
may diin ang huling salitang binigkas nito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. Stay safe and God bless.